mi amiga. Welcome to Lola Escuela. Hello, good morning. Ngayon today is Saturday. Wala kayong pasok sa school. Dahil wala kayong pasok sa school, meron tayong lesson dito sa bahay. Bago nating simulan ang ating lesson, ay meron ako ipaparinig sa inyo na isang awit na kung saan ito ay ating maalala kung paano nilikha ng Diyos ang mundo. No, Parang ito naalala ko yun. O, naalala mo yon? Ayan, pakinggan nyo ha. Pakinggan natin ha. Kasaglit lang. Okay. The Lord made the earth, the heaven, the hills, and the sea. Then He created the sun and the stars, the land, the birds, the trees. He made all creatures that live in this world and taught them to live by His plan. As He rested, the Lord sanctified the 7 days of man. Mold an image of His Maker, man shall be made of His own. But because we were nothing more than human, sometimes we stumble, sometimes we fall. In the beginning, the world was so bright, perfection was there for all men. So pray and believe in the Lord's holy life, and we'll have perfection again. Mold an image of His Maker, man shall be made of His own. But because we were nothing more than human, sometimes we stumble, sometimes we fall. In the beginning, the world was so bright, perfection was there for all men. So pray and believe in the Lord's holy life, and we'll have perfection again. Yun. Okay. So, alam niyo ano ang pamagat doon? Sa kantang yun? Yun, sa Bible ay Genesis, in the beginning, di ba? Sa aklat ng Bible, sa unang aklat ng Bible ay, ang tawag doon ay Genesis. Okay. Ang ibig sabihin ay sa simula. Di ba? Sabi na, in the beginning, the Lord made the earth. Di ba? Yun yun. Yung kanta natin parang binuo yung paglikha ng Diyos. No? Kaya, ang ating gagawin ngayon, dahil marami na kayong napanood ng mga Bible stories, ating i-review kung nandyan pa ba yan sa inyong mga isip, ha? Tingnan ko kung sino yung mga matalas ang memorya. Hindi na ka-virus ang memory ninyo, ha? Yan. Kaya meron tayong review muna. Meron kayong bagong classmate. Sino bagong classmate nyo? Okay, si Bril. Si Bril ba? Bril. Okay. So, shout out muna tayo kay Ambril. Ambril. Shout out. Ambril sa Bulacan. Ayan. Maaaring manonood si Ambril.
dahil bukas, alam niyo bukas anong gagawin, ano ang merong celebration bukas? Bukas ay magdiriwang tayo ng Christ the King. Yan, ang Kristong Hari, si Jesus Christ, ang ating Hari. No? Yan. Ayan, yan, may dala na si Lolo pang recess. Mamaya na Lolo, wag ka muna umiksay na Lolo ha. Kasi nag-lesson kami dito. Yan, so, papakita ko sa inyo ang ating review. Dahil nga, tayo ay, marami na kayo napanood ng mga Bible stories. Tingnan nga natin kung mabuo ba natin yun. Kasi kung baga sa ang celebration natin bukas, parang pinaka-end of the world na si Jesus na ang maghahari sa mundo. Yan, no? Kaya, tingnan nga natin kung anong alam natin sa tungkol sa ating mga pinapanood na. Yan, titingnan ko lang kung ito ay makikita ba ng. Yan, so, kahit na hindi man makikita, ipaliwanag ko lang yan, ha? Sige, yan. Alam ko, parang naalala ko. Ayan, o Parang sige, naalala dahil ko hindi man makikita ng maayos yan sa ating mga audience, so kayo lang makikita nila, kayo lang ang sasagot mamaya. Sige, okay, paliwanag ko to, o makinig kayo dito, para malinaw sa inyo ang ating napag-aralan, hindi lang puro lang tayo aral, kwento-kwento lang, walang kabuluhan, kailangan mayroong tayong natutunan. Yan, ito na ako sa stage. Okay, so dito ay, ito yung tinatawag natin, ito yung pinakamataas nating sinasamba, no? Sinasamba natin ang Diyos. Ano sa English ang Diyos? God. Oh, Diyos. Si God, nagpakilala siya sa tao bilang Ama, bilang Anak, at Espiritu Santo. Pero ang kabuuhan ng Diyos ay siya ay Espiritu. Spirit siya. Kaso, dahil sa mga panahong iyon na ang lumikha siya ng tao at hindi siya makita ng tao, hindi siya makausap ng diretsyo ng tao, maraming nagkakasala yung tao. Kaya, bumaba ang Diyos sa katauhan ni Jesus kasi gusto niya iligtas yung tao. Diba? Kasi nagkasala ang tao kasi nga, hindi nga nila makita yung Diyos eh. No, lagi silang nagsasabi, saan ba yung Diyos? Ano ba yung tsura? No? Kaya, noon sa mga maraming nagkakasala na tao, gusto niya iligtas yung mga nagkakasala. Okay, unahin muna natin, ano simula na nilalang or nilikha ng tao, ng Diyos, ay ang mga angels. Ayan. Ang unang nilikha talaga ng Diyos ay mga angels. Para no? makatulong gumawa Yan. ng mga bagay. Okay. Ngayon, para maglingkod sa Kanya, sumunod sa mga utos niya. Yan yung angel. Oh. Okay, iba't ibang angels yon, di ba? Mayroong kanya-kanya silang mga tungkulin. May kanya-kanya silang mga, trabaho, tungkulin. May kanya-kanya din silang mga kapangyarihan, mga angels. Yung iba, madaming may mata. Maraming mga kapangyarihan. Yung angels yon, di ba? May maraming mata, mga angels, di ba? Okay. So, yung mga angels na yon, ang sabi ng Diyos, gusto ko maglikha ng tao. May mga angels na ayaw nila. Kaya, Sino yung umayaw na gusto maglikha ng Diyos ng tao? Si Lucifer. Ayaw niya maglikha ang Diyos ng tao. Kaya, lumaban siya sa Diyos. At meron din siya mga kasama na ayaw din niya maglikha ang Diyos ng tao. Kaya sila yung natalo ni Saint Michael. 70 of the Okay. So, 1/3 ng mga angels ay nagiging fallen angels. Yun. Kaya mayroong mga demonyeto dito sa mundo dahil sila yung kumampi kay Lucifer. No? So, merong kahit pa man umayaw pa yung may mga angels doon, ay tumuloy pa rin ang plano ng Diyos na maglikha ng tao. Kaya naglikha talaga siya ng tao, lalaki at babae. Pero bago yung babae. Dalawa lang ha? Lalaki muna at saka sunod ay babae. Kasi nakita ng Diyos na nalungkot yung lalaki. Wala siyang kasama. Yung mga ibon may partner. Yung mga lahat ng mga hayop may partner. May lalaki, may babae. Pero yung lalaki, wala siyang kasama na kapartner. Tapos nung isang araw, Oo. natulog siya. Kumuha ng mga buto ng lalaki, yung Diyos. Tapos gumawa ng isang babae. Yun. Kumuha ng isang buto sa tadyang ang Diyos dito sa lalaki at naging
babae. Kasi makapangyarihan ng Diyos, kayang-kaya niya yung gawin, di ba? Kaya naglikha na siya, kaya tuwang-tuwa na yung lalaki. Sabi niya, meron akong partner. Sabi ng Diyos, meron siya isang kasunduan, meron siya isang covenant. Yung isang puno, meron daw oo. isang puno na Lahat bawal nito kainin. ay napaganda. Nandito sila saan? Nandun sila nakatira sa paraiso. Yan. Sa paraiso sila nakatira. Wala sila, hindi na nila kailangan magtrabaho, hindi na kailangan magluto, hindi na kailangan maghanap buhay, hindi Lahat na. na nandun. Lahat nandun na. Gusto nagutom sila, kumain na sila ng kumain. Gusto nila matulog sila matulog, maglaro sila maglaro. Wala silang isipin. Kaso lang, mayroong pinagbabawal ang Diyos na hindi nila kakainin na bunga ng puno. Kaso lang, ano nangyari? Kinain nila. Yun. Kasi- Ang tawag sa kasi kanilang ano, kasalanan ay pagsuway. Kasi- Sinuway nila ang utos, isang utos ng Diyos. Kaya ano nangyari sa kanila? Namatay. Hindi pa sila namatay. Pinalaya sila, ayan o, lumabas, pinalaya sila sa paraiso. Nandito na yon sila sa mundo. Yan sila, nandito kasi sila ay sumuway sa Diyos. Nagkasala sila. Kaya nila Diba? kinain. Kasi ano, Tinukso sila ng... sabi ng demonyo. Oo, ano, sabi ng demonyo yung pag galing kinain dito, daw di ba? nila- Pag kinain daw nila yun, Magiging magiging parang ka-level yun. Oo, para magiging Diyos sila. Tinukso sila ng demonyo kasi ang demonyo ayaw maglikha ng tao ang Diyos. Ayaw ng demonyo na yun. Ayaw niya maglikha ng tao dahil maiinggit sila. Napakasarap ng buhay ng tao kung maglikha ng Diyos ang tao, di ba? Kasi ang mga angels ay wala silang katawan. Spirit lang sila. Oo. Kaya nung nakita nung nalaman ng angel ni Lucifer at saka yung mga kasamahan niya na yun ang gagawin mo, gagawa ka ng tao. Ha? Ano ka tubig yun? Tapos, yun, nauna yung angel or yung mga fallen angels, no? Kaya tinukso, kaya nagkasala ang tao, ang anak, ang mga unang anak nila Adan at saka ni Eva, ang tawag doon, di ba? Unang tao, babae at lalaki. Yon, si Cain ang nagkasala. Nalala niyo ba? Nalala mo yun? Tala? Yung Cain? Sino pinatay ni Cain? Yung kapatid niya? Si Abel. Yan. O kapatid niya. Oo. Nainggit siya kay Abel, no? Nainggit siya kay Abel. Kaya unang kasalanan yun na dahil sa inggit, pinatay niya ang kanyang kapatid. Diba? So, sunod naman ay pasunod-sunod yung kasalanan ng tao. Hanggang sa dumami ng mga makasalanan, kalimutan na nila na may Diyos. Kasi wala nang Hindi na ho. Hindi na nila nakakausap ang Diyos kasi nasa labas na sila ng paraiso. Nung nandun sila sa loob ng paraiso, nasubaybayan sila ng Diyos, nakakausap nila ang Diyos. Ba? Yun, kasi nasa labas na sila ng paraiso, ayan, marami na mga tao, dumami na yung mga lahi ni Adan sa ni Eva, dumami na, hanggat nakalimutan na nila ang Diyos. Kaya nakita ng Diyos na marami na mga makasalanan. Kaya nakita ng Diyos na yung kasalanan na nangyari. Nagpagawa ang Diyos ng arka. Diba yung ark, diba? Noah's ark para yung mga pamilya ni Noah, yun lang mabuti sa panahong yun. Marami namang sama. Yung pamilya lang niya nagiging mabuti. Tapos Kaya, yung sila sa ark. may isa pang merong masama, yung nagpagawa ng tower papunta sa langit para Oh, very good makapunta siya, sila no? doon. Very good si... Tapos, Sige, naalala niya yun. Bulol-bulol Oo, kasi yun. Sa kasi panahon ni ayaw ng Noah, Diyos makapunta sila sa langit. yes, sa panahon ni Noah ay natapos sa yung baha, di ba? Natapos sa yung baha. Oo nga. Dumami na naman ulit mga tao, di ba? Galing sa kanyang mga pamilya. Tapos, nung dumami naman mga tao, ay nakalimutan naman sila sa Diyos, nagyabang na naman sila. Gusto nilang pantayan ang Diyos, abutin ang Diyos sa langit. Tumaas at naggawa sila ng tore, ang tawag doon. Pero, ayaw ng Diyos na magyabang yung tao. Kaya Binulol-bulol oo, ibig sabihin noon, inaiba-iba ang Diyos ng kanilang salita. Kaya hindi Tapos sila hindi nagkaintindihan. natutunan yung Kaya may iba't ibang mga Kaya doon nagsimula ang iba't iba ang salita ng mga
tao, di ba? Pero English, Tagalog, Bisaya sa atin, mga iba may Waray, mga Ilonggo, ganun. Meron din sa iba't ibang bansa, iba-iba din kanilang salita. Kasi pag no? Pilipinas lang, masyado madami na. Oo, kahit sa Pilipinas, marami ng mga iba't ibang salita. Yun yung sa panahon ni Noah. Okay, sunod naman ay nagkaroon naman ng Si Abraham. hindi pa tayo tapos. Nakikita naman ng Diyos si Abraham. Kahit na marami pa mga makasalanan, mga tao makasalanan, may nakita pa rin siyang mabait na tao. Sino? Si Yun, si Abraham. Lagi siyang nagdadasal. Lagi siya yes, Lord. Pag kinakausap siya ni Lord, ba? Tapos nung isang araw, nagdadasal siya na Kinausap siya ng Diyos na gumawa daw ng malaking bangka. Hindi, Hindi sinawa yun. mga nanganak daw sila ng madaming mga anak na kasing dami ng mga Oh, very good. O yun, alala niyo, kaya ni Puging mag-retell ng story. O, yan, yun. Ang pangako naman ng Diyos kay Abraham ay bibigyan siya ng maraming anak. Kinausap, alam niyo ba ilang taon si Abraham nung kinausap siya ng Diyos? 75 years old siya, tinawag siya ng Diyos, Abraham, pumunta ka sa lugar na iyon. Ayan, sumunod din siya, yes Lord, pupunta. Tapos, na 90 plus na si Abraham, wala pa rin siyang anak. Sabi, bibigyan kita ng maraming anak kasi dami na mga bituin sa langit o kaya buhangin sa... Tapos tutuliin. Oo. Hindi tuloy. Oo, yun. Tapos tutuliin yung mga lahi ni Pati si Abraham. Abraham. Yun. Tapos, pinatuloy. Kasi para ibig sabihin, sila yung mga anak ng Diyos. Yun. So, yun yung paalala ng Diyos noon. So, mga mabubuti ang mga ginagawa ni Abraham. Nakaanak siya ng si Isaac. Okay, nagkaroon siya ng anak ng Isaac. Dumami ba pang mga anak niya ayon sa Biblia? Yan, ito lang nakilala natin, si Isaac. Meron pa siyang isang anak na pero hindi galing sa totoo niyang asawa. No, hindi na muna natin pag-usapan yung mahaba na yun. Dito na lang tayo sa totoo niyang anak na si Isaac. Si Isaac kasi, nagkaanak din siya ng dalawa, si Jacob at saka si Esau. Pero ang binibless ng nanay niya ay si Jacob. At pinalitan ng Diyos ang pangalan ni Jacob nagiging Israel. Ayan, si Israel, meron siyang 12 anak. Ay, Tapos, dami, no? lahi na Israelites. Kaya, tinatawag doon mga Israelites yung kanilang lahi. Yung nagkaanak sila, dumami sila ng dumami. Hanggat sa dumating ang panahon na nagtagutom ang kanilang lugar. May nakita din Saan sila pumunta? Pumunta Moises. sila sa Egypt. Pumunta muna sila sa Egypt. Diba? Kasi na doon sa Egypt ang maraming pagkain. No? Diba? Tapos dumami sila sa Egypt. Dumami sila. Ang nakita ng pinuno ng Egypt na dumami na sila. Ay, kala ko Ginawa silang alipin. sinungaling sila. O ginawa silang alipin. Diba? Ginawa silang alipin. Nakita ng Diyos na ginawa ang alipin ng kanyang mga piniling mga tao, the people of God to. Ito yung chosen people of God, mga Israelites. Ipangako ng Diyos yun kay Abraham na magiging bayan ko ang mga anak mo, ang mga lahi mo. Yun ang sabi ng Diyos. Ako ang magiging Diyos ninyo, kayo ang aking maging bayan. Yun ang pangako ng Diyos kay Moises. Yun. Sa madaling sabi, ay pinili niya si Moises na magiging pinuno para mailabas sila sa Ehipto. Kasi yung mga Israelites ay ginawang alipin na ng mga Egyptian. Na naawa yung Diyos sa kanila. Kaya, sabi na, ilalabas kayo sa Egypt. Tatawid kayo, pupunta kayo sa Promised Land. Ano yung Promised Land? Doon magaganda yung mga pagkaan. Parang lahat ng gusto niyong kainin, nandun na lahat. Yan yung pinangako ng Diyos sa kanila. Pero merong yung merong binigay na parang stick para Oo, binigyan si Moses ng yung tungkod. Tapos tumawid sila sa Okay, dito na tayo. Dito na tayo sa pagtawid nila. Dito na tayo, no? Okay, ang tawag ito ay ibig sabihin ang salitang Exodus, ito yung ibig sabihin ang kanilang pagpaalis, no? Pinapaalis na sila sa paglalakbay nila, pagpaalis na sila sa Ehipto or Egypt. Okay. Sino namumuno? Si Moises. Ito ang tanong. Ito na tayo sa tanong, ha?
ang namumuno sa mga Israelites upang tumawid sa anong dagat ang kanilang tinawid. Parang magsisimula yun sa is. Hindi ba? Tagalog, English. Tagalog? Ah? Is. Okay, kung English, simula ito ay R. Tapos naghuli sa... Naghulisad. Kulay. Kulay to. Red. Red. Yan. Yes, yun. Ayun! Moses led the Israelites to cross the Red Sea. Red Sea. Naalala niyo yun? No? O dahil sa kanyang tungkod, nakatawid sila. Kung nakatawid Ginanon sila. ng Okay. dagat. Alam niyo ba Ginanon ng Diyos. ilan sila? Ilang milyon? Yung mga kasama ni Moses palabas ng Egypto? 2.5 million. Madami nila mga Israelites, no? Yan. So, si Moses ay hindi siya nakapasok sa Promised Land. Namatay siya bago pumasok sa Promised Land. Kaya ang nagdala sa kanila ay si Joshua ang nagdala sa kanila sa Promised Land. Tapos, Okay. pagtapos niya yung 10 utos, Papunta sila sa, pagpapunta na sila, tapos sila ng utos habang naglalakbay sila noon si Moses noon. oo nga Oo, di ba? Okay, so, ito naman ay review na lang ang pagdaanan na natin yun. Ibig sabihin, ito, sa paglalakbay ng mga Israelites, mga people of God, ay mayroon silang dalawang tinatawid, ang sea at ang river. Ang nagdala sa kanila sa pagtawid sa Red Sea ay si Moses, pero sa pagtawid nila sa river, si Joshua. Ano pangalan ng river? Red Sea. Hindi, sea yan eh, river. Ano yung river, sapa or ilog. River ay red. Ang tawag dun ay Jordan River. Yun, dinadala. Jordan River. Hindi kasi nakakasubaybay si Tala eh. Sige ano tayo? Yan. Sige. Buksan mo. Yan, sa Jordan River. Paano tumawid? Ganun din. Ano, iba ang pagkatawid. Siyempre, paano ka tatawid ng river? Lalangoy ka? Hindi. Hindi sila langoy. No? 2.5 million na tao. Binuksan lang ng Diyos yung stick. Binuksan yung... Hindi yung stick. Merong bitbit silang kaba ng tipan. Nung mga pare, sila na nagkarga sa kaba ng tipan, di ba? Mga pare yon. Nung umapak na yung paa ng mga pare sa ilog, biglang tumuyo ang ilog. Biglang tumuyo yung ilog, ang ilog Jordan, kaya pwede na silang umapak. Pero Una kalahati yung lang. kaba ng tipan. Tapos Wala nilagay hati lang lang. sa parang baka o kalabaw. Hindi yun, iba yun. Iba pa yun. Panahon na yun ni David. Panahon rin ni Haring David. Yung pinakarga lang sa baka, yung hakaba ng tipan, iba yun. Kaya Dito, siya namatay. yung si Uza, namatay si Uza. Iba yun. Okay, so alam na natin ha, 2 beses sila tumawid sa dagat at saka tumawid sila sa ilog, no? Pero iba-iba ang kanilang pinuno. Okay, so sa panahon naman tayo ni Haring David, ayan yung mga Israelites pa rin to, no? Mga chosen people ng Diyos. Yan. Sino ang pinanggalingan ni Jesus? Galing siya sa lahi ni Haring David. Si Haring David ang kinakalugdan ng Diyos. No? Pasaway naman to si Lolo, nagtataalong. Okay, so si Haring David ang lahi ni Haring David ang pinanggalingan ni Joseph at saka ni Mama Mary na parents o magulang ni Jesus. Yan. Yan, ano sabi dito? God gave His new and everlasting covenant. Pinakahuli at pinakabago at huli niyang kasunduan sa tao. Si Jesus. Si Jesus ang kasunduan, ang pinakahuling kasunduan ng Diyos sa tao na anong sabi ng Diyos? Ang kanyang pinakahuling utos? Love. Love the Lord your God above all. Love your neighbor as yourself. Yan ang paalala sa atin ng Diyos. Yan ang dala ni Jesus. Kasama yun sa Pag-ibig. 10 utos. Yan, oo. Tapos binuo ni Jesus ang 10 utos. Ito yung kabuuan ng 10 utos. Love the Lord your God above all. Love your neighbor as yourself. Mahalin ang Diyos higit sa lahat. Mahalin ang kapwa katulad ng sarili. Tapos nung binigay yung 10 utos sa isang tao,
binigyan din ng pagkain para pag nagutom sila habang tumatawid sa... Oo, yung mana. Oo. So, dito, ano ang sabi ni Jesus? If you love me, you will obey my commandments. Sabi niya, kung mahal niyo ako, sundin niyo ang aking utos. Ito pa rin, yun, sundin natin ang utos ng Diyos is pag-ibig, pagmamahal. So, nakita niyo na ang kabuuhan ng ating napag-aralan sa Bible. Wala pa dyan si, Joseph? Hindi. Sino? Si Jonah? Ayun. Marami pa tayo na nakaligtaan na skip diyan ng mga story. Ang pinakamahalaga lang diyan ay yung mga pangyayari. sobrang luma. Yung mga pangyayari na dapat natin maalala lagi. No, marami pang magaganda pero yan ay hindi pwedeng ko ang lahat kasi maabutan tayo ng 2 oras. Okay, meron akong ipapakita sa iyo. Gayahin niyo 'to, tumayo kayo kasi bago tayo mag-closing, meron tayong sasayaw dahil bukas ay mag-celebrate ng ang Praise the Lord. masayang Praise the Kristiyano. King. Ang siyang Christian. Yan, kaya ni Tala yan. Sige ha, kaya ni Tala yan sayawin. O, hindi, sasayaw na kayo, sasayaw na. Sige ha, gayahin nyo to ha. Masaya. Okay. Christian. Ang mga katol. Ibalik ka mukha mo lagi. Sige, titingnan natin. Maganda harap. Kasi tayo ay, Maganda harap. ano maganda harap? Ayan. Maganda. O, ayan. Kasi mga kaya Kristiyano na kayo, kasi Kristiyano na tayo, di ba? Kasi sa panahon na tayo ni Jesus, di ba? Christian. Ang mga katoliko. Puri ang sa Panginoon. Tayo at manalangin. Pag-resist na si Atala. Yan, Christian. Ang mga katoliko. Puri at nagkagalak sa Panginoon. Iari na tayo at manalangin. Kapag-kapag kagalakan sa Panginoon. Oh, cha-cha. Ay, ginitsa. Oh, sino marunong mag-cha-cha? Alam ko yun. Ito, sabanti lang yun. Ang mga katoliko. Pagpuri at nagagalas sa Panginoon. Siyahin na tayo at manalangin. Ang magandang kagalakan sa Panginoon. Bugi. Oh, bugi. Bugi. Oh. Kaya ni Tala yun eh. Ayaw ba? Oh. Oh, wow. Pwede mo pala kayo sumayaw eh. Ang harap. Kristiyano ka. Masayang Kristiyano. Ang mga katoliko. Puri at nagagalas sa Panginoon. Magsiyahin na tayo at manalangin. Kapag kagalakan sa Panginoon. Oh, disco. Galing na kundi niya. Kristiyano ka. Yun. Okay, ano sabihin natin? Thank you for watching Lela Eskwela!